Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan dito ang komento ni ka-crypto dito. Kung saan ay ayan, meron po siyang dalawang katanungan dito. Ayan, paano kaya kapag nawala yung hardware wallet natin? At ayan, yung sunod niyang tanong dito ay wala na rin kaya yung assets na laman nito? Or may chance pa kaya na makuha ang laman nito? Kaya yan po ang aking sasagutin sa video na ito base po sa aking sariling opinyon at nalalaman tungkol dito. Pero bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Ayan, umpisahan po natin sa kanyang unang tanong dito. Ayan, paano kaya yan kapag nawala yung hardware wallet natin? Ayan, kung pag nawala yung ating hardware wallet, ayan, ay at hindi po natin alam yung ating recovery phrase, yan, or seed phrase, ay wala na. Yan, wala na yung laman nito. Wala nang pag-asa para ma-recover yan. Kaya yan yung kanya palang pangalawang tanong dito ay wala na rin kaya yung assets na laman nito. May chance pa kaya na makuha. Kaya yan, kung hindi po natin alam yung ating private keys o yung recovery phrase nito or seed phrase, ay wala na. Wala na talaga, yung wala nang pag-asa para makuha ito. Pero kapag alam po natin yung ating seed phrase or yung kanyang master key, ay syempre may chance pa. Yan, kasi yung hardware wallet kasi na ito ay hindi po yung crypto yung ini-store nito. Yan, hindi po yung cryptocurrency, yung hindi po yung mga asset natin, yung hindi po yung mga cryptocurrency na asset natin yung ini-store ng hardware wallet, kundi yung ini-store po nito ay yung ating private keys. Kaya yan lamang po yung ini-store mismo ng hardware wallet natin. Kasi yan, yung ating mga cryptocurrencies ay ito po talaga ay nai-store sa mga blockchain. Yan, isang malaking public ledger ang blockchain. At dyan po talaga nakalagay ang ating mga cryptocurrencies at hindi sa ating hardware wallet. Yung tanging talagang parang laman lamang po ng ating hardware wallet ay yung ating private keys. Kaya, ayan. Kaya kung sakaling nawala yung ating hardware wallet, ayan. Pero alam po natin yung ating private keys or yung ating seed phrase. Yan yung ating or yung master key. Yan, master key na rin po ang tawag dito sa recovery phrase. Ito po ay binubuo ng mga iba't ibang mga random words. Yan, ito po ay nasa mga 12, 18 or 24 na mga words. Yan, depende po yan kung gaano karami yung words na na-generate para sa iyong recovery phrase or master key. Kaya yan po ang ating recovery phrase. Kaya kung pagkabisado po natin yan or alam po natin ang ating recovery phrase, maski na wala po yung ating hardware wallet, ay marirecover pa rin po natin yung laman nito. Yan, sabihin natin ay yung hardware wallet natin ay nahulog. Yan, tayo ay siguro linagay natin sa ating bulsa. Tapos ayan, nung pauwi tayo ay biglang may malaking aso na kulay itim, tapos biglang hinabol tayo, tapos nahulog sa ating bulsa yung ating hardware wallet. Yan, tapos syempre dahil sa takot natin ay hindi natin ito napansin. Tapos yung malala ay pinulot pa ito ng malaking aso. Tapos ayan, hindi natin alam kung saan niya dinala. At yan ngayon ay nawala yung ating yung point natin dito ay basta nawala yung ating hardware wallet. Ngayon ang pwede po nating gawin ay pwede po ulit tayong bumili ng bagong hardware wallet. Tapos i-import lamang po natin dito yung ating account. Yan, mai-import po natin yung
lahat ng mga cryptocurrency asset natin sa pamamagitan po ng ating recovery phrase. Yan, recovery phrase or master key. Enter lamang po natin yung ating yung ating recovery phrase sa ating bagong nabili na pamalit na hardware wallet, at ayan, makikita po natin ulit or marirecover po natin ulit yung laman ng ating nawalang hardware wallet. Kaya ayan, syempre yung nawalang hardware wallet natin, sabihin natin ay may ibang tao na nakapulot nito. Yan. Maski nakuha nila ito ay hindi po nila mabubuksan ito kasi hindi po nila alam yung private keys mo rito. Kaya ayan. Ngayon yung syempre sabihin natin na magaling na yung nakapulot ay may, sabihin natin ay meron siyang kakayang i-hack ito. Yan. Pero syempre, dahil sa matindi po talaga yung security ng hardware wallet na gamit mo, ay mabibigo lamang siya. Kaya yan naman po. Ganyan naman po yung yan yung parang gamit ng hardware wallet. Proprotektahan niya po talaga yung private keys mo. Kaya ayan, ito ay secured na secured. Kaya yan lamang po yung ginagawa ng hardware wallet natin. Yan. Yung talagang ini-store niya lamang at yung talagang gamit nito ay ini-store niya yung private keys natin at hindi yung ating mga cryptocurrencies. Kaya yan, malamang ang gustong itanong ni Ka-Crypto rito ay ayan, malamang yung gusto niyang itanong dito ay paano naman natin mapoprotektahan yung ating private keys. Yan, para or yan, paano natin mari-remember yan or matatandaan yung ating mga private keys or recovery phrase. Siyempre, napakahalaga po yan na dapat ay alam natin yung ating mga recovery phrase. Kaya meron ng kasabihan dito na kapag nakalimutan mo yung recovery phrase o yung master key mo ay ayan, halos kapareho na rin yan ng nanawala yung laman ng wallet mo. Yan. Kaya napaka-importante po na alam natin yung ating recovery phrase. Ngayon ay ano nga ba yung iba't ibang paraan ng yan para matandaan natin yung ating recovery phrase sa oras na ito ay ating kailangan. Kaya yan, katulad nito yung kapag nawala natin yung hardware wallet natin. Ngayon ay maraming nagsasabi na i-memorize lamang daw po natin yan. Yan. Memorize lamang daw po natin yan. At syempre nasa 12, 18 at saka 24 words lang naman po. Siguro naman ay kung talagang ikakabisado natin yan ay talagang ma-memorize natin yan at madali po nating matandaan. Pero may mga nagsasabi na hindi raw po ito advisable. Yan, mahirap daw pong umasa sa ating memory or memorya. Kasi yung problema po rito ay yung edad natin. Habang tayo ay nagkakaedad, ay syempre nagkakaroon po tayo ng problema sa ating memorya. Kaya yan, normal lamang po ito na habang talagang tumatanda tayo ay mas nagiging makalimutin. Kaya yan po ang dahilan kung bakit hindi po advisable na i-memorize natin yung ating recovery phrase or mga private keys natin. Yan, yung mga iba naman ay sabi nila ay isulat daw po nila sa papel tapos itago nila ito yan sa isang ligtas na lugar. Kaya yan, may gumawa na rin yan. Yung kanina po pala yung pag-memorize yan ay meron po palang isang
mayaman na tao noon na nakabili ng maraming Bitcoin. Pero yan na nga, nung tumanda siya ay nakalimutan niya yung kanyang private key. Yan. Pero noon, nung medyo bata-bata pa siya, ay syempre kabisado niya. Walang problema. Pero nung linong term hold niya ito, ay nakalimutan niya. Bigla niyang nakalimutan. Tapos ngayon, ay hindi na po niya ma-recover. Kaya ngayon, naghahanap po siya ng taong pwedeng maka-extract daw sa kanyang memory. Ayan, ma-extract yung kanyang memory. Ayan, para ma-recover daw yung kanyang seed phrase or private keys. Kaya yan po yung nangyari. Ngayon ay pagdating naman dito sa yan, isulat daw natin sa papel tapos itago raw natin sa isang ligtas na lugar. Yan, meron din pong gumawa nito. Yan, sinulat po niya sa papel tapos tinago po niya ito sa kanyang sa loob ng kanyang bahay. Yan, sa isang ligtas na lugar sa loob ng kanyang bahay. Ngayon biglang sa hindi inaasahan ay biglang nagkaroon ng pagbaha sa kanilang lugar. Ayan, tapos mataas yung baha. Ngayon, yung kanyang tinago na papel kung saan nakasulat yung kanyang private keys ay nabasa. Ayan, ngayon ay nung ito ay kanyang kinuha, ayan, ay hindi na mabasa yung kanyang mga private keys o yung kanyang mga seed phrase dito. Kaya nawala na rin yung kanyang asset o yung kanyang crypto. Hindi na niya ma-recover kasi ayan. Yan, yung mga iba naman ay syempre ang ginagawa nila ay pinapatatak sa mga ayan, yung mga matitigas na bagay para hindi po madaling mabura katulad ng sa papel. Kasi yung pag sa papel, napunit yan. Ayan. Kapag napunit yan or nabasa ay wala na. Yung mga iba ay ayan, pinapatatak na lang sa mga plates, metal plates. Ayan, or mga bakal para talagang nandyan na, hindi talaga madaling masira. Pero yan, kung ang problema rito ay paano kung pag ninakaw yan. Yan naman po yung problema dyan. Madaling nakawin or malamang ay may makaka-realize na ito ay isang seed phrase. Yan, isang private key. Kaya yan, nanakawin yan. Ngayon ay ano ba yung pinakamaganda? Yung mga nakita ko po na pinakamaganda rito ay yan, unahin po muna natin yung meron po akong nakitang dalawa rito na magandang paraan. Yung unang-una ay ayan, yung tattoo. Ayan, nagpapatattoo po sila. Pinapatattoo po nila sa mga, syempre sa mga sa part po ng ayan, katawan nila, na syempre yung mga nakatago na part ng hidden, yung natatakpan ng kanilang kasuotan. Ayan, pinapatatak nila yung kanilang mga private keys, ayan, or seed phrase sa kanilang katawan. Ayan, yung syempre yung hindi nakikita na part po ng katawan, yan yung kanilang ginagawa. Kaya yan, syempre nandyan na yan. Kung pag nakalimutan mo yung seed phrase mo or seed words mo, ay syempre check mo lamang sa katawan mo, yung dyan sa ayan, check mo yung tattoo mo. Ayan, ay malalaman mo na kaagad. At yan po yung isang paraan, yan, isang epektibong paraan. Pero syempre hindi naman po lahat ng tao ay gustong nagpapatattoo. Yan, maski nakatago pa yan ay syempre hindi naman lahat ay may gustong magpapatato sa kanilang katawan. Ayan, yung aking yung pangalawa po, yung aking yan, ito na rin po yung aking preferred or mas pinipili kong ginagawa ay gumamit po tayo ng yan, crypt, yung parang i-decrypt po natin. Ayan, i-decrypt po natin yung tayo lang yung nakakaalam kung paano ito i-decrypt. Ayan, yung isa pong halimbawa rito,
Ayan, ay pwede po yung tinatawag po pala rito ay mnemonic. Yan, mnemonic na rin. Or yan, sabihin na lamang natin, magbibigay po ako kung paano mag-encrypt. Yan, encrypt po pala. Yan, sa simpleng paraan. Yan, gumamit tayo ng numbers. Ayan, madalas po natin ginagawa ito nung mga high school pa tayo. Ayan, yung gumagawa tayo ng mga codes na tayo lang yung nakakabasa. Ayan, mga secret. Lalong-lalo na yung mga mahilig dyan sa mga detectives. Ayan, detectives na mga palabas. Kaya yan, yung halimbawa po rito ay yan, yung sabihin natin yung alphabet natin. Gawin lamang po natin yung letter A ay number 1. Ayan. Number 1. Tapos yung letter B ay number 2. Kaya ganyan lamang po. Simple lamang po ito na na paraan ng encryption. Tapos yung letter C ay number 3. Letter D ay number 4. Yan, letter E ay number 5. Ganyan lamang po. Hanggang sa mabuo yung buong alphabet. Tapos ay yan, ngayon kung pag i-convert po natin yan, ay i-convert po natin yung mga ating mga seed phrase or private keys sa ating yan, paraan ng pag-i-encrypt. Yan, at magiging numbers na yan. Kaya yan. Kaya tayo lang ang makakapag-decrypt dyan kung pagkakailanganin natin, at mako-convert po natin ulit yan pabalik sa ating seed phrase. Yan yung, or ating private keys. Kaya yan, pwede na po nating i-store yan. Pagkatapos po nating ma-encrypt, ay pwede na po nating i-store yan kahit saan. Maski ilagay na natin sa ating email. Ayan, save natin sa ating email. Ayan, sa ating Google Drive. Ayan, sa ating storage. Ayan, gumawa tayo ng online at saka offline na rin. Sulat na rin natin sa papel. Ayan, or sulat na rin ipamarka na rin natin sa mga bakal. Ayan, mga mahilig po tayong magsuot ng ayan, yung mga kwintas. Ayan, pwede na rin nating patatak, pero syempre yung naka-encrypt na version, at wag po yung direkta na words mula sa ating recovery phrase. Kaya yan po yung aking masasabing pinaka best na paraan para protektahan yung ating mga private keys. Ayan, para kay ka-crypto. Ayan. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito, dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.